Welcome to Mark Goods TV channel. Nakaraan video natin ay tinalakay natin paano ba nagsimula ang ikalawang digmaan. Ngayon ay tatalakayin natin paano ba nagsimula ang ikaunang digmaan sa mundo. Nagumpisa ito sa Europa noong July 28, 1914 hanggang November 11, 1918. Sipin nyo, tumagal ito ng 4 na taon, 3 buwan at 2 linggo. Dahil sa malaking digmaang ito, mahigit sa 70 milyong mga sundalo ang nasangkot kung saan 60 milyon dito ay mga taga-Europa. Dahil ito ay pandaigdig na digmaan, kasama ito sa mga pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng tao. Napakarami din ang namatay. Tinatayang 40 milyon, hindi pa kasama ang mga namatay dahil sa epekto ng digmaan kahit na natapos na ito. Pero paano nga ba humantong sa ganito? Paano ba nag-umpisa ang unang digmaang pandaigdig? Bago pa man humantong sa malaking digmaan noong 1914, marami ng mga tensyon ang nabubuo sa mga bansa sa Europa sa loob ng maraming mga taon. Ang mga makakapangyarihang mga bansa at kaharian doon ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan at pagkalipas ka ng maraming mga taon, nagkaroon din sila ng komplikado mga alyansa militar at politikal. Pagsapit ng July 1914, ang mga makapangyarihang bansa sa Europa ay nahahati sa dalawang koalisyon. Ang una ay ang Triple Entente na namaglaon ay tinawag na Alyadong Persa o Allied Powers. Kinabibilangan ito ng France, Russia at Britanya. Ang ikalawa naman ay ang Triple Alliance na kinabibilangan ng Germany, Austria-Hungary at Italy. Tinawag naman itong Central Powers o Puwersa Sentral paglipas ng ilang panahon. Noong 1908, inumpisahan ng Austria-Hungary ang tinatawag na Bosnian Crisis nang opisyal nilang sakupin ang dating sakop ng Imperyong Ottoman na Bosnia at Herzegovina. Dahil dito, nagalit ang Serbia pati na ang taga-suporta nitong imperyo ng Russia. Bagaman ang malaking digmaan na ito ay epekto ng magkakasunod at magkakakonekta mga pangyayari sa ating kasaysayan, itinuturing na ang pinakasanhi ng World War I ay ang nangyari noong June 28, 1914. Sa araw na ito, ang tagapagmana ng kapangyarihan sa imperyo ng Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand ng Austria ay bumisita sa Sarajevo, ang kapital ng Bosnia. Habang nakasakay sa sasakyan kasama ang kanyang asawang si Sophie, binaril at napatay sila ni Gavrilo Princip, isang revolusyonaryong Bosnian Serb. Layunin ng pagpatay na maihiwalay mula sa ilalim ng Austria ang mga probinsya ng South Slav at mapagkaisa ito bilang Yugoslavia. Ang pagpatay na ito kay Archduke Franz Ferdinand ay nawi sa 1 buwang deliberasyon at pagpapalakas ng militar sa pagitan ng mga makapangyarihang mga bansa sa Europa. Ito ay tinawag na July Crisis. At noong July 23, ibinigay ng Austria-Hungary sa Serbia ang tinatawag nilang July Ultimatum o ito yung mga kahilingan na dapat gawin ng gobyerno ng Serbia. Hindi lahat ay katanggap-tanggap para sa Serbia ang mga kahilingang ito. Ang totoo, pagsisikap lang itong pukawin sila patungo sa digmaan. At may dahilan din kung bakit ipinadala ang ultimatum halos 1 buwan na pagkatapos ng pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Ikinababahala kasi nila na kapag nagkagulo, baka masangkot ang makapangyarihang imperyo ng Russia. Kaya sinigurado muna ng Austria-Hungary na tutulungan sila ng Germany o ni Kaiser Wilhelm II bago sila magdeklara ng digmaan. Maingat naman tinanggap ng gobyerno ng Serbia ang 10 kondisyon na nakapaloob sa ultimatum maliban na lamang sa isa. Ito ay ang ika-6. Nakasa doon na kailangan payagang makialam ang Austria-Hungary sa ginagawang investigasyon may kinalaman sa pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Pero sinabi ng Serbia na ito ay labag sa konstitusyon at labag din sa kanilang soberanya. Dahil dito, itinuring ito ng Austria-Hungary na direktang pagtanggi sa ultimatum na ibinigay nila. At dahil na siguro nga nilang susuportahan sila ng Germany, nakasloob silang nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia. At ang kapayapaan niya sa pagitan ng makapangyarihang bansa sa Europa ay mabilis na nawala. Bilang pagpapatuloy, dahil didigmain sila ng Austria-Hungary, humingi ngayon ng tulong ang Serbia mula sa Russia. At para ipakita ang kanyang kapangyarihan at suporta din sa Serbia na kaalyado niya, pumayag ang Russia na tumulong.
Nagumpisang kumilos ang Russia patungo sa digmaan para suportahan ng Serbia laban sa Austria. Pero dahil nga may mga komplikadong mga alyansa sa pagitan ng mga bansa sa Europa, malaki ang apektado kapag may isa o dalawang kumilos. Dahil sa pagkilos ng Russia, naging obligado ang Britanya at Pransya na kumilos din at magdeklara ng digmaan. Sa kabilang panig, dahil naaalarma sa malaking hukbo ng mga sundalo ng Russia na tinitipon malapit sa kanyang hangganan o border, nagdeklara din ng digmaan ng Germany laban sa Russia noong August 1. Dahil dito, noong August 4 ay kumilos na din at naghanda na din ang mga tropang militar, ang Austria-Hungary. Noong August 2, sinakop ng Germany ang Luxembourg. Pagkatapos kinabukasan, noong August 3 ay nagdeklara din ng Germany ng digmaan laban sa France. Noon din naman araw na yon ay nagsimula ng kumilos ang France para suportahan naman ang kaalyado niyang Russia. Tuloy-tuloy ang Germany sa kanyang pagkilos. Noong August 4 ay sinakop nito ang Belgium. Pero hiniling ng Britanya sa Germany na igalang ang neutralidad ng Belgium gaya ng nakasaad sa 1839 Treaty of London. Pero dahil sa hindi katanggap-tanggap na pagtugon, nagdeklara na din ang digmaan ng Britanya laban sa Germany noong August 4 din. Sa loob lang ng 1 linggo, ang Russia, Belgium, France, Gran Britanya at ang Serbia ay magkakakamping nakikipaglaban na sa laban kontra Austria-Hungary at Germany. At ito na nga ang unang digmaang pandaigdig. Sa susunod na mga linggo, sasali na rin ang Japan sa pakikipagdigma para tulungan ang Gran Britanya. Susunod, ang Italia at Estados Unidos ay lalahok na din sa digmaan kampi sa panig ng alyadong Persa. Nakita natin kanina na ang Italy ay isa sa mga orihinal na miyembro ng Triple Alliance. Pero noong 1915, sumapi ito sa Allied Powers matapos masira ang ugnayan nila ng Austria-Hungary. Ang Estados Unidos naman noong una ay neutral at hindi nakikisangkot sa digmaan. Pero kahit neutral, isa ito sa mga nagsusuplay ng mga gamit at kasangkapan na kailangan ng Allied Powers sa digmaan. Pero dahil sa pag-atake ng mga submarino ng Germany sa mga barko ng US, opisyal silang nagdeklara ng pakikipagdigma laban sa Germany noong April 6, 1917. Marami pang bansa ang nasangkot sa digmaan ito at gaya na nabanggit kanina, mahigit na 4 na taon tumagal ang madugong pagkakasalungatan sa pagitan ng mga bansa. Nakita din natin na hindi talaga ang pagkakapatay kay Archduke Franz Ferdinand ang dahilan ng digmaang pandaigdig. Bagkus, ito ang mitsa na nagpasiklab nito.